Nagulat naman ang mga gwardya at warden sa binabalak na pag-atake ni Cho Juyang sa kanyang ama habang inaalala. Nito ang sinabi nito sa kanya kanina, sabi niya sa kanyang sarili, tumigil ka na sa pagsesalita ng walang kabuluhan. Ngayon ang araw na mamatay ka. Habang malapit niya nang maatake ang kanyang ama ay may sumulpot na isang lalaki. Habang hawak-hawak nito ang ulo niya, sabi nito, patawarin mo ako sa pakikialam, at tinawag nito si Cho Juyang na young master at hinampas nito ang ulo ni Cho Juyang sa sahig. Nagulat naman ang mga gwardya sa kanilang nasasaksihan. Sabi pa ng lalaki, ginagawa ko lang ang trabaho ko na maglingkod sa aking amo. Sinubukan naman ni Cho Juyang na umalis sa pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Sabi naman ng lalaki sa kanyang isip, ano ba ang inaakala mo? Hindi ako malakas, ako ay commander ng The Heavenly Dragon. Hindi mo man lang kayang tumayo gamit ang iyong dalawag paa. Sabi naman ni Chagang Rayong kay Cho Juyang, kawawa ka naman anak ko, buksan mo ang iyong mga mata at masdan mo ang paligid. Hindi mo pa ba naiintindihan na kahit kailan ay hindi mo ako maaabot, at dito nga ay makikita natin ang mga tauhan ni Chagang Rayong. Ang pagmamadali ay pwede mong ikapahamak. Ang tanging paraan lang para mapatay mo ako ay ang pagkuha ng kontrol sa juvenile prison. Habang si Cho Juyang naman ay nahihirapan, sabi ng kanyang ama, hihintahin kita na magkita ulit tayo aking anak, at umalis na sila. Nang makaalis na sila, si Cho Juyang naman ay galit na galit at napunta tayo sa woodworking room habang si Magayem ay gumagawa naman ng upuan. Sabi naman ng lalaki kay Magayem, huwag mong madaliin ang iyong mga ginagawa. Singot naman ito ni Magayem na naiintindihan. Kusabi naman ng isang preso ang kasanayan ni Magayem sa paggamit ng martilyo ay napakagaling. Sabi naman ng isa, binasag niya ba ang ulo ng mga bully gamit ang kasanayang yan? Kahit paano mo siya tignan, parang hindi naman siya mamamatay tao. Sabi ng isa, mukhang isang talunan lang talaga siya, at tumawa ito. May dumating naman na isang lalaki at sabi nito, dala ko na ang toolbox. Sabi ng lalaki, ilagay mo na lang yan sa mesa. Hanbang buhat ng lalaki ang toolbox ay nagulat naman si Magayem dahil nahulog ng lalaki ang toolbox. Sabi naman ng lalaki, bakit mo naman nahulog ang napakagandang toolbox? Sabi naman ng lalaki, pasensya na, biglang nawalan ng lakas ang aking mga kamay. Habang tinitignan ni Magayem ang pako ay tila ba may naalala ito, at ang lalaki naman na nakahulog ng toolbox. Sabi nito, amazing, ikaw ba talaga yan Magayem? Matagal na diba noong nakagraduate tayo sa middle school? At ang pangalan ng lalaki ay Yoon Gunmin, dahilan ng pagkakakulong, robbery at arson. Nakita kita sa balita, kung gayon nagkita uli tayo dito. Nakikilala mo pa ba ako? Tanong nito kay Magayem. Oo naman, ikaw si Yoon Gunmin, sagot ni Magayem sa tanong ni Yoon Gunmin. Oo, ako ngayon, meron akong nais palaging itanong sa'yo. Sa balita may pinatay ka na 7 tao. Ginawa mo ba talaga yun? Hindi, parent talaga ako makapaniwala. Imagine, si Magayem may ginawang ganyang bagay. Sabi naman ni Magayem, ano ba ang ibig mong sabihin? Wala namang special na kahulugan ang sinasabi ko. Isa kang presidente noon nang nag-aaral pa tayo. Nagsalita naman ang nagbabantay, tama na ang pakikipagkwentuhan, bumalik ka na kung saan ka dapat. Umalis naman agad si Yoon Gunmin. Sabi nito, magkita uli tayo Gayemi. Habang sa mesa naman kung saan nakalagay ang mga gamit ay nagulat naman si Magayem dahil dumudugo na ang kanyang kamay dahil sa paghawak niya dito ng malakas ng kinagabihan. Naman sa juvenile prison ay nag-uusap ang mga bilanggo at tahimik lang si Cho Juyang, at inaalala nito ang sinasabi ng kanyang ama sa kanya. Sabi niya sa kanyang isip, ang tanging paraan lang para patayin ang lalaking yun na tinatawag na isang ama, at sabi pa nito, saan kaya ako magsisimula? Habang sabi naman ng kasama niya, sa selda, nagutom na ako, mamatay na ako. Bakit naman? Kasi puro gulay lang ang pinapakain satin. Sabi naman ng isa, kailangan ba nating i-report bilang human right violation? Sabi naman ng isa, kalimutan nyo na yan, gusto kulang naman ay isang piraso ng pizza at mamamatay akong masaya. Nakalimutan mo na ba na nasa bilangguan tayo? Kaya nga isa yung kahilingan. Sabi nila, tumahimik kayo. Nandyan na ang gwardya. Lumapit naman si Cho Juyang sa gwardya at tinanong naman ng gwardya
Kung may problema ba sabi naman ng kasama ni Cho Ju Young sa Zelda Ju Young bakit ka naman nakikipag-usap? Sa gwardya sabi naman ni Cho Ju Young wala naman problema at tinanong naman nito ang gwardya kung nagdi-deliver ba ito ng pizza sabi naman ng gwardya. Nakakalimutan mo na ba na nasa bilangguan ka lumabas? Kadito ngayon din sabi naman ng preso baliw ito pala. Ay kumakain ng pizza nakakabaliw talaga napakasarap. Nito sabi naman ng isa gaano katagal na ba nung nakakain? Ako ng pagkain na mula sa labas napakasarap nito parang. Maiiyak na ako at nagpasalamat naman ang mga preso. Kay Cho Ju Young hindi naman makapaniwala si Cho Ju Young dahil ang mga gwardya at ang warden ay nasa ilalim ng kontrol ng kanyang ama binibigyan nila ako. Bilang anak niya at sabi pa niya kailangan kong subukan. Kung hanggang saan ang pwede kong gawin dito sa juvenile prison habang nagtataka naman ang mga kasama niya kung ano ba ang tunay na katauhan niya hindi ba kaya anak siya ng congressman at sabi ni Cho Ju Young sa kanyang sarili para sa paghihiganti gagawin ko ang kahit ano. Kahit na anak niya ako at tinanong ng isa kung nasaan. Si Magayem hindi ka ba kakain ng pizza tirahan? Nalang natin siya parang ang weird niya ngayon parang. Wala siya sa kanyang sarili may nangyari ba kanina na punta. Tayo sa woodworking at makikita natin na magkatabi. Si Magayem at si Cho Ju Young habang nag-aayos sila. Ay nagulat sila dahil sabi ni Yoon Gonmin ang kamay. Kung nadulas na tila ba sinasadya niya talagang tamaan. Si Magayem habang nakatalikod ito at nahulog na nga. Ang mga pako kay Magayem nagulat naman ito at tila. Ba naiinis sabi naman ni Yoon Gonmin pasensya na. Ang kamay ko kasi Ahmad Ulash sabi naman ni Magayem. Yoon Gonmin ano ba ang gusto mong gawin at may nagsalita? Ano siya si Magayem ang layo niya naman sa iyong mga. Sinabi tinitignan kanya at sabi pa nito ang isang. Mamatay tao ay mapapasa ilalim ko yun ang gusto kong. Mangyari kung ganun ang lahat ng yun ay kasinugalingan. Habang si Yoon Gonmin naman ang salita ganun ang. Lahat ng yun pa ay kasinungalingan gayemi mula pa ng. Pagkabata natin sigurado ako na mayroon kang mga masasayang. Mga alala kung papaano mo ako inalagaan na kalimutan. Muna ba ang lahat kung gayon ito ay magpapabalik sa atin? Mga alala at bigla nitong hinwakan ang ulo ni Magayem. At nilapit sa pako nagulat naman si Magayem at na. Alala nito kung ano ang mga nangyari sa kanya noon kung. Papaano siya pinag-tripan ni Yoon Gonmin kung saan. Nilagay siya sa isang box at nilock kung saan pinagpapako. Ni Yoon Gonmin ang box nang walang tigil kung nasaan. Si Magayem at makikita natin na nanginginig ang paa. Ni Magayem habang hawak pera ni Yoon Gonmin ang. Ulo niya hindi niya pa ito binibitawan sabi na mabnang. Isa ang bastardo bang ito ay nanginginig mukhang takot na takot siya hindi ako makapaniwala ang lalaking ito ay pumatay ng tao habang nilapit ni Yoon Gonmin ang kamay niya kay Magayem kung saan marami itong hawak-hawak na pako at bigla naman itong hinawakan ni Magayem dahil dito nalaglag ang pakong hawak-hawak ni Magayem nagulat naman ang mga kasama ni Yoon Gonmin sa ginawa ni Magayem at pati si Cho Ju Young ay nagulat rin sabi ni Magayem gusto mo bang makita kung paano ako pumatay ng tao. Sa gusali kung nasaan sila sabi ni Magayem kay Yoon Gonmin gusto mo bang turuan kita tuturuan kita kung paano pumatay nagulat naman si Yoon Gonmin bago pa man magkaroon ng labanan ay sabi ng nagbabantay hoy. Kayong dalawa ang oras ng papahinga ay tapos pumunta na kayo kung saan dapat kayo ipagpatuloy na ninyo. Ang mga trabaho nyo sabi naman ni Yoon Gonmin wag mo akong hahawakan habang umaalis na sila sabi ng lalaki. Nakakasabik yun si Yoon Gonmin naman ay tumingin sa kanyang likod kung nasaan si Magayem na tila ba tinangin niya. Dito ay napakababa at sabi pa nito isa parent siyang. Walang kwenta at napunta tayo kung saan sinasabi ng lalaki Jesus versus Buddha sino ba sa tingin niyo ang mananalo? Sabi naman ng isa syempre si Jesus wala ka talagang. Alam sa kahit ano syempre si Buddha ang mananalo sabi. Nang isa ang isa naman sinabi nito di ba si Jesus ang. Bomb ibigay ng choco pie sa atin sabi naman ng isang ngunit. Si Buddha ang bomb ibigay ng burger sa atin at tila ba. Nagkaroon ng labanan ng magkabilang panig patungkol sa relihiyon at sabi naman ng malaking lalaki Tara. Gumawa tayo ng religious activities habang si tahimik. Naman si Magayem at Cho Ju Young nagpaalat si Cha.
Juyang kay Magayem kung hindi mo ako pinigilan madidagdagan. Panang ilang taon ang pagkakakulong ko rito sabi naman. Ni Magayem ng oras na yun tinanong mo ako bakit kita. Pinigilan bakit mo yon na tanong sagot naman ni Cha. Juyang may rason ako kung bakit gusto kong makalaya. Rito ang taong pumatay sa kaibigan ko haharapin ko. Siya ang aking ama tanong naman ni Magayem sabi mo. Ang iyong ama ay nasa malubhang sitwasyon sabi naman. Siya Juyang yun ay mahabang kwento at salamat sayo. Mas madali akong makakalabas rito maraming salamat. Si Magayem naman ay nakikinig lang at bigla itong nagsalita paano mo naman yan nasasabi sa harapan ng taong makukulong dito ng 20 taon na gulat. Naman si Cha Juyang sa sinabi ni Magayem at sinabi. Nito ngunit babayaran kita sa pagkakautang ko sayo. Tahimik lang naman sa lugar kung nasaan sila sabi ni Magayem naiintindihan ko na at sa bilangguan ay at. Sabi ng nagbabantay ito ang susi Magayem pasensya. Na may kailangan kasi akong gawing importanteng bagay sa bahay at linisan mo na rin pala ang lugar na ito Magayem sabi naman sige po sir habang naiwan naman si Magayem mag-isa ay may nakita itong paru-paro at naalala niya si Yoon Gunmin na tila ba may koneksyon kay Yoon Gunmin ang paru-paro at napunta tayo kung saan may nagsalita nakikita mo bata ang lahat ng ito ay maganda ang nagsalita pala ay si Yoon Gunmin ng 11 taon pa lang ito sabi naman ni Magayem ayaw ko ng mga insekto. Moth at butterfly din sabi naman ni Yoon Gunmin ma. Gayem gusto mo pa bang makakita ng iba nito habang inaalala ito Magayem sabi niya si Yoon Gunmin ang kanyang unang kaibigan habang sa paaralan naman ay pinag-uusap si Yoon Gunmin ng kanyang mga kaklase. Dahil kakaiba daw siya dahil kumukolekta siya ng mga insekto sabi ng isa nakakadiri naman siya ang isang estudyante naman ay lumapit kay Yoon Gunmin hoy kumukolekta. Kabanyan para kainin mo mamaya itinanggi naman ito. Ni Yoon Gunmin at magpapaliwanag pa sana kasunag. Salita pa ang lalaki tama gagawin mo silang protein. Supplement di ba tama ako tinanong pa ng isa kinakain. Mo ba yan may dumating naman na isang tao at si Magayem. Ito at pinapatigil niya na ang mga kaklase niya sa mga gawang panggugulo kay Yoon Gunmin nang makita. Ito ng mga estudyante ay gulat sila dahil si Magayem. Ang class president at tinanong naman ng isa bibigyan. Niya ba tayo ng penalty points humingi naman sila ng tawad kay Magayem at sabi ng isa Tere kumain na lang. Tayo tinanong naman ni Magayem kung ayos lang si Yoon Gunmin at sinabi nito ayos lang siya at nagpasalamat. Naman ito at sabi pa nito tama naaalala mo pa ba na? Sabi mo pupunta ka sa bahay namin tinawag naman si Magayem ng mga estudyante at sabi nito lalero sila. Sabi ng isa makipaglaro tayo ng soccer sa class 4 pagkatapos ng klase ngayong araw sabi naman ni Magayem ano ngayong araw may appointment pa ako sabi naman ng isa ano hindi ka makakasali kaya napapayag na lang si Magayem at si Yoon Gunmin ay tila ba nalungkot dahil hindi makakapunta. Si Magayem sa kanilang bahay habang naaalala ito ni Magayem ay sabi nito hindi ko alam pero parang hindi. Na kami nagiging malapit sa isa't isa at nang susunod na taon ay magkaiba kami ng classroom mga ilang beses. Na lang kami nagkakaroon para magkita at habang naglalakad. Si Magayem ay may nariring ito na nag-uusap tungkol kay Yoon Gunmin kung saan ay naging target ito ng pangbubuli at nakita ko siya na sinasaktan narinig. Kuna dinala ito sa warehouse nang marinig naman ito. Ni Magayem ay agad itong tumakbo papunta sa warehouse at makikita natin na hingal ito at binuksan niya ang pintuan ng warehouse at sabi nito Gunmin. At nang marinig naman ito ng mga bully ano ang talunang. Yun at may nagsalita naman bigla kung gayon nandito. Kana at sabi pa ni Yoon Gunmin nasa likod mo ako na. Gulat naman si Magayem at bigla siyang tinulak ni Yoon Gunmin nagtataka naman si Magayem kung ano ang ginagawa ni Yoon Gunmin sa kanya at nang may pasok. Nang si Magayem sa box ay nilock naman ito ni Yoon Gunmin sabi naman ng bully ang pagkolekta ng insekto. Ay matagumpay sinasabi ko na sa inyo na tanga siya at tila ba naplanado ang lahat na kanilang ginawa at nahulog lang si Magayem sa kanilang patibong at nagsalita. Ang bully kung gusto mong sumali sa aming grupo ay kailangan mong ibigay ang pinakamahalagang insekto mo at ginawa mo naman ito nagsalita naman si Magayem sa loob ng
Box Gunmin palabasin mo ako rito, ano ba ang problema? Niyo sabi naman ni Yoon Gunmin, sandali lang, di ba kapag may nahuling isang insekto ay kailangan itong balatan. Bumalik naman tayo kung saan may nagsalita parehas lang ito ng insekto, ngunit ang butterfly ay ang gusto ng mga tao at ang moth ay kadiri tulad ko noon dati. Ang lahat ng ito ay dahil sa'yo, nagtataka naman si Ma Gaem at tanong ni Gunmin, ano ang pinagsasabi mo? Na dahil sakin, sabi naman ni Yoon Gunmin, hindi ka na maglaro na parang tanga, akala moda na hindi ko mahahalata. Na nagpapanggap ka lang bilang kaibigan at lumalayo ka na sakin hanbang tinatraidor ako, habang si Ma Gaem naman ay nagtataka sa pangsasabi ng kanyang itinuturing kaibigan at sabi pa nito, alam ko na sa isip mo na isa akong nakakadiring insekto at ikaw naman ang paro-parong gusto ng lahat ng ma-realize ko, ito ay araw-araw ay palagi na lang nagiging mahirap sakin, at alam mo ba ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito ngayon? Ako lang ang nadudurog sa bawat pagkakataon nang marinig ko ang balita na pumatay ng 7 tao, ay para bang nawala ako sa aking sarili. Ang tawag ba dun karma? At si Ma Gaem naman ay galit na at nang salita, ikaw ano ang ibig mong sabihin na dahil sakin? At lumapit ito kay Yoon Gunmin, sabi naman nito, wala naman yun halaga ngayon dahil ang buhay mo ay sira na at ngayon ay madudurog ka na. Na parang abo, at hinuwak si Ma Gaem ng mga kasama ni Yoon Gunmin. Nagsalita ang isang lalaking nakahawak kay Ma Gaem ng oras na binili mo ang day off ni Mr. Misu ay hindi ka lang isang ordinaryan tao, interesante kang tao, Yoon Gunmin, sabi naman nito, hindi pa ito tapos. Pagkatapos natin makolekta ang insekto, ay dapat natin itong balatan. Makikita natin ang kaparehas na box kung saan pinasok dati si Ma Gaem. Dahil dito ay nagulat siya at nasabing, sandali lang, sabi naman ni Yoon Gunmin, dahil sayo ang lahat ng ito at pinasok naman nito si Ma Gaem sa box at nakakadina na ito. Habang sinisisi niya parents si Ma Gaem at tinanong naman ni Ma Gaem kung niya ito ginagawa sa kanya, at sabi naman ni Yoon Gunmin, ito ang regalo ko sa iyo. At may mga insekto naman na gumagapang sa paa ni Ma Gaem. Di ba yan ang mga kaibigan mong mga insekto, sabi ni Gunmin habang nasa loob parent si Ma Gaem ng box ay sabi ni Yoon Gunmin, ano, nagustuhan mo ba? Nagtataka naman si Yoon Gunmin kung bakit hindi na nagsasalita si Ma Gaem. Natatakot ka ba sa mga insekto? Hindi naman makasagot si Ma Gaem dahil may mga insekto nang gumagapang sa kanya katawan. Natatawa naman ang dalawang lalaki at napapahanga kung paano natitiis ni Ma Gaem ng matagal at hindi sumisigaw. Sabi naman ng isa, Yoon Gunmin, nagkakaro on ka ba ng konsensya? Siya ay isang mamamatay tao, sabi naman ni Yoon Gunmin, ano mamamatay tao? Anong walang kwentang bagay yan, baliw ka talaga, sabi ng lalaki. At sabi ni Yoon Gunmin, hindi pa tapos ang lahat, nagsisimula pa lang tayo. Simula ngayon ay papasigawin ko siya hanggang sa mawalan na siya ng boses. At may bigla naman dumating at sabi nito, ano ang gagawin mo? Ito pala ay si Cha Ju-young, sabi ng isa, tinakot mo ako, paano ka napunta dito? Sabi ng may mahabang buhok. Tinanong ni Cha Ju-young kung paano nila papasigawin si Ma Gaem at bigla niyang hinawakan ng mahigpit sa balikat ang isang kasamahan nila. Napasigaw naman ito ng malakas at tinanong ni Cha Ju-young kung ganun ang gagawin nila para mapasigaw si Ma Gaem, at bigla naman sumugod ang may mahabang buhok at tinong nito kung ano ang ginagawa ni Cha Ju-young. Subalit bago pa man siya makaatake ay may paparating na atake sa kanya at makikita natin na sinipan ni Ma Gaem ang lalaki sa mukha at tumalsik ito sa box kung nasaan si Ma Gaem at tinanong niya kung kanyan ba nila papasigawin si Ma Gaem. Nagulat naman ang dalawa sa kanilang nasaksihan at tinawag nito si Ma Gaem na babayaran niya ang utang niya sa pamamagitan ng pagbugbog kila Yoon Gunmin. Napunta tayo kung saan may nagtatanong kung nasaan si Ma Gaem at sabi ng isa ay hindi ko pa siya nakikita. Simula pa kanina, sinagot naman ito ng isa. Tinawag siya ng supervisor sa woodworking room at humingi ng tulong para lumanas. Sabi ng isa, ng ganitong oras tumayon man si Cha Ju-young at tinawag nito ang gwardya. Sabi naman ng gwardya, ikaw na naman. At sabi ng isa, mukhang mag-o-order na naman siya ng pizza. At sabi ng isa, hindi manok naman ngayon. At nang sinabi ni Cha Ju-young na buksan ang pinto, ang mga kasama niya naman ay nawala
Ang paglalaway sa mga iniisip nilang pagkain at nabigla rin sila at sabi ng gwardya, anong sinabi mo na balik? Naman tayo kung saan sinasabi ni Cho Ju-young kay Ma. Gayem na babayaran niya ang utang niya sa kanya sa pamamagitan nito. Habang nakatayo naman si Cho Ju-young ay nagsalita ang lalaki na kasama ni Yoon Gun-min at tinanong nito si Cho Ju-young kung siya nga ba yun talaga ang gumagawa. Nang gulo nagsalita naman si Yoon Gun-min at sabi nito habang nakatingin kay Cho Ju-young nang nandito ako kanina kasama si Magayem ngayon naiintindihan ko na kayong dalawa ay malapit sa isa't isa. Maganda yan Magayem. Nang magkaroon ng mabuting kaibigan at maaasahan sana. Meron din akong ganyan na kaibigan, sabi ng kasama ni Yoon Gun-min. Ang mga pinagsasabi mo ay nakakairita. Sabi naman nito kay Cho Ju-young, tapat ka gusto ko. Ang tulad mo gusto mo bang makipagkaibigan sakin, sinasabi niya ito habang naghahanda ng pag-atake kay Cho Ju-young at may makikita tayong paa at nagulat naman ang lalaki dahil si Cho Ju-young ay inatake ang lalaki sa pamamagitan ng paghampas nito sa sahig ng buong puwersa kung saan nawala ng malay ang lalaki at nagsalita. Ito ikaw at ako ay magiging magkaibigan ay magpapakamatay. Nalinag ako at tinawag nito si Yoon Gun-min na Blondie. Habang sa mukha naman ni Yoon Gun-min ay makikita natin na kinakabahan ito at natatakot at tinanong ni Cho Ju-young kung bakit niya ito ginagawa. Ito ay kalabisan na ito at sabi ni Yoon Gun-min, ano kalabisan ba ni biro mo ba ako? Habang sinisisi parent nito si Magayem na dahil daw sa kanya ay mayroon siyang mga pinagdaanan na mahihirap sa kanyang buhay at sabi pa nito, alam mo ba na dahil sa pagpapanggap niyang kaibigan ko at tinatraidor ako habang nakatalikod ako ay hindi ko matanggap na para bang ahas na pwede akong tuklawin at patawin ano mang oras. At sabi nito kay Cho Ju-young kung kaya dapat mag-ingat Karen sa kanya kapag kasama mo si Magayem. At makikita natin na tumayo na ang lalaki at hinawakan nito at si Cho Ju-young habang sinasabi nito, akala mo ba na ganun mo lang ako kadali mapapatamba ang lahat nang ito ay para dito? At habang si Cho Ju-young naman ay nagpupumumiglas at sabi ni Yoon Gun-min, ganyan nga sirain mo na siya. At tinanong naman ng lalaki si Cho Ju-young kung gusto niya ba daw makipagkaibigan sa kanya habang sa isip naman Cho Ju-young ang grave na ito ay hindi biro, hindi ako dito basta-bastang makakatakas rito. At binalak ni Cho Ju-young na baliin ang daliri ng lalaki para makatakas siya, ngunit si Yoon Gun-min ay may tinusok sa kanyang tagiliran at sinabi nito, anong akala mo tatayo lang ako at walang gagawin, sabi ng lalaki habang tumatawa. Gun-min, isa ka talagang bastardo at magaling na kaibigan. At si Cho Ju-young naman ay makikita natin na nasaktan ito sa ginawa ni Yoon Gun-min at sa kanyang isip ay hindi siya makihinga dahil sa lalaki. At bigla naman may nagsalita na pakawalan nito si Cho Ju-young at makikita natin na si Magayem ito at habang may hawak-hawak itong kadina na nasa leeg ng lalaki habang si Yoon Gun-min naman ay nagtataka kung kailan pa nakalabas si Magayem at paano nito nasira ang lock at naisip nito ang pag-atake ni Cho Ju-young kanina. Habang iniisip niya ito ay hindi naman pinalampas ni Cho Ju-young ang pagkakataon na atakehin si Yoon Gun-min habang naghahabol pero nang hininga si Cho Ju-young ay sinabi nito na muntikan na siya kanina. Makikita natin ang kadina na gamit ni Magayem at may nagsalita na masakit at makikita natin ang lalaki na sinasabing napakasakit daw ng ginagawa ni Magayem sa kanya habang si Yoon Gun-min ay sinasabi na maganda yan ipagpatuloy mulang ang pagpuwersa sa kanya. At nagsalita si Magayem, sinabi ko na sayo na kung gagamit ka ng puwersa ang leeg mo ay mababali. At makikita natin na ang paa ni Magayem ay nasa ulo ng lalaki habang hawak-hawak niya amang kadina at tila ba unti-unti nang nawawalan ng malay ang lalaki. At may makikita tayo na may umaagos na dugo sa kaden ang ginamit ni Magayem at sabi ni Magayem, huwag ka nang magpumiglas kung ayaw mong mamatay. At tuluyan nang nawalan ng malay ang lalaki at bumagsak sa sahig. Si Magayem naman ay nakahinga na. Si Magayem at habang tinatitigan naman ni Cho Ju-young ang nakahandusay na katawan ng lalaki sa sahig ay bigla naman tinignan ni Magayem si Yoon Gun-min at lumapit ito at sabi
Paniyoon Gonmin na siya ang biktima rito nangyari. Ito dahil sa'yo patuloy parent nitong sinisisi si Ma. Gayem sa mga nangyari sa kanya at sinabi nito ang lahat. Nang yon ay self-defense lang kahit siya naman ang nagsimula. Nang gula at wala raw siyang ginawang mali mas lumapit naman si Magayem at nabigla naman si Yoon Gonmin. At natamba at lumuhod ito sa harapan ni Magayem at humihingi ng patawad dahil daw nawala siya sa kanyang sarili at alam mo naman na tanga ako at talunan isipin. Muna lang na nagawa ko ito dahil sa katangahan ko salita naman si Magayem hindi nagulat naman si Yoon Gonmin at sinabi nito na hindi ko inisip na ikaw Yoon Gonmin ay makasarili at sinira mo ang buhay ko patay na ako ng 7 tao kaya alam ko na kung ano ang dapat kong gawin sa'yo ngunit hindi naman kita kinamumunghin. Nang ganoon dahil tayo ay magkaibigan at nang marinig ito ni Yoon Gonmin kaibigan ikaw talaga ay isang tanga at may bigla naman nagsalita alam mo na masakit. Yun at sinipa niya si Yoon Gonmin at tumilapon siya. At habang nakahandusay ito ay makikita natin si Cha Ju-young na sinasabi na yan nido ang kapalit ng pagsaksak niya sa kanya habang nakahawak siya sa kanyang tagiliran. Tinawag naman ni Magayem at napunta naman tayo kung saan nagsalita si Cha Ju-young tanga ka ba at tinanong naman ni Magayem kung ano ang ibig niyang sabihin. At sabi ni Cha Ju-young ang isang mamamatay tao na pumatay ng 7 tayo ay takot sa mga mahihinang tulad nila. Tinanggi naman ni Magayem na takot siya at sabi ni Cha Ju-young alam ko nagulat naman si Magayem at sabi pa ni Cha Ju-young hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyong dalawa kung bakit kayo nagkaganito. Ngunit hindi ko naman tinuturing kalaban ang lalaking yun. Naging seryoso naman si Magayem at si Cha Ju-young naman ay hawak-hawak parent nito ang kanyang tagiliran. Dahil sumasakit parent ito at nagpasalamat si Magayem sa kanya sa pagtulong nito at sabi naman ni Cha Ju-young ay wag mo na yung isipin pa at napuntayo kung saan may nagsalita at nagulat naman si Magayem kung kailan pa dumating ang lalaki at nagsalita ito bakit umalis nang walang pahintulot alam mo ba kung gaano ako natakot na may ipis doon at inatake nito si Yoon Gonmin na walang malay at habang walang tigil nitong pinagsusuntok ito at sabi nito alam mo ba na takot ako dahil walang pwedeng hamili sa ipis akala ko mamamatay na ako sa takot at makikita natin na may nagsitilsikan na mga dugo at gulat naman si Cha Ju-young at Magayem sa mga nasasaksihan nila nang matapos na ang lalaki ay tila banandiri ito dahil sa dugo na tumalsik sa kanyang mukha at sabi pa nito na napakadumi niya na at baka may mga bakterya ito at nagulat naman si Cha Ju-young dahil bigla na lang hinawakan ng lalaki ang damit niya at pinunas nito ang kanyang mukha para maalis ang dugo at tinanong nito kung malinis ba ang damit ni Cha Ju-young.